Una sa lahat, mga militante at mga pulis nagkagirian sa tapat na munisipyo ng Plaridel, Bulacan. Meron pang babaeng realista na sinapak sa mukha. Sa gitna ng paglalantad sa dalawang aktivistang dinukot umano ng militar. Ang buong detalye, abangan maya-maya lamang. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Mga kongresistang sina Stella Kimbo at Franz Castro nagbakbakan sa plenaryo kaugnay sa confidential funds sa panukalang national budget. Madam Speaker, ang tinatanong ko lang dito kung meron o wala na expressly Sumagot po ako, provided Madam for. Speaker, Wala pa po ako meron. dun sa contingent At fund. payagan niyo po kung ipaliwanag kung bakit meron. Ang problema po is ayaw po natin makinig. Sa Senado naman, naging mainit din ang pagpapatuloy ng pagdinig sa kaso ng umano'y minaltratong kasambahay. Inirereklamong amo, pinakulong sa Senado. Ikaw nga ang tinatanong lang eh. O asawa mo eh. Answer! Pangakong 20 pesos per kilong bigas may tsansa pa ring matupad ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Taas presyo sa petrolyo, magtutuloy-tuloy raw hanggang matapos ang 2023. Para maiwasan na ang mga gumagamit ng peking picture o litrato ng unggoy, live selfie required na sa SIM registration. At Liza Soberano, papasukin na rin ang Korean entertainment industry. Gumulong na po ang debate sa plenaryo ng Kamara kaugnay sa panukalang higit 5.7 trillion pesos na 2024 national budget. Gaya ng inaasahan, confidential funds agad ang mainit na pinagtalunan. Nasa frontline na balita yan si Marian Enriquez. Ano-anong ahensya lang ba ang maaaring magkaroon ng confidential at intelligence funds? Yan agad ang bungad ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro sa unang araw ng plenary debate sa Kamara kaugnay ng proposed 2024 national budget. Ayon kay Castro, kung titignan ng general guidelines ng Joint Circular 2015-01, pag wala sa General Appropriations Act ang isang item, maituturing ang paggastos ng pondo na unauthorized o labag sa batas. Sa kanyang pagbusisi, pinakita ni Castro na sa taong 2023, malinaw na may inilaan para sa confidential fund ng OVP na nagkakahalaga ng 500 million pesos. Kaya kinuwestiyon ng kongresista ang 125 million pesos na ni-release na pondo mula sa contingent fund na naging confidential fund ng OVP noong 2022. Depensa ni House Appropriations Committee Senior Vice Chairman Stella Kimbo. Una sa lahat, maling bahagi ng libro ang tinitignan po ninyo. Maliwanag, nagdeklara ang Supreme Court na ang contingent fund ay isang line item appropriation. Madam Speaker, So, ibig wala sabihin tayo nun- dun sa contingent fund. So, ibig sabihin nun, Hindi po natin pinag-uusapan dito. Please yung allow the contingent sponsor fund. to finish your statement. No. Kasi po, Madam Speaker, ang tinatanong ko lang dito kung meron o wala na expressly sumagot po ako, provided Madam for. Speaker, Wala pa po ako meron. dun sa contingent At fund. payagan niyo po kung ipaliwanag kung bakit meron. Ang problema po is ayaw po natin makinig. Na ano po yung oras ko, Madam Speaker, pinapatanong kaya nga po yes or no lang po para mas mabilis. Madam So, Speaker, kanina, sinasabi natin, hindi ako nagtatanong. payagan Session niyo sana suspended. ako, Madam Speaker.
I have been maligned Po in tayo public, Madam nagtatalakay ng Speaker. contingent fund. Sinabihan po ako na isang Session sinungaling, is Madam suspended. Speaker, in public. Ang contingent fund ay inilaan para sa mga bago at urgent activities o proyekto ng mga ahensya ng gobyerno, mga GOCC at LGU. Giit ni Kimbo, hindi limitado sa tatlong nakalistang halimbawa ng mga proyekto ng gobyerno ang pwedeng paggamitan ng contingent funds. Aniya may existing line item sa OVP noong 2022 GAA na Good Governance Project and Social Services Project na maaaring paggamitan ng contingent fund. Liliwanagin ko po. Ang confidential expense is not a line item. Ang line item lamang sa NEP o sa GAA ay ang tinatawag na projects, activities, or programs, yung PAP. Kaya po, sinasabi natin na authorized po, expressly allowed po itong confidential expense noong 2022. Ayon naman kay Albay 1st District Representative Ed Salagman, naaabuso ang paggamit ng contingent fund, kaya mungkahi niya. In order to foreclose this proliferation on the utilization of the contingent fund, I am proposing that it is opportune for us now to delimit strictly the utilization of this contingent fund. Kaugnay naman sa maraming katanungan tungkol sa confidential funds, gaya ng kung bakit ito kailangan ng isang ahensya at paano ito ino-audit, sinang-ayunan ni Kimbo Silagman na panahon ng pag-aralan ng Kongreso ang mga patakaran sa pagbibigay ng naturang pondo para mas magkaroon ng transparency at accountability ang mga ahensya ng pamahalaan. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. May tsansa pa rin daw na matupad ang pangako ni Pangulong Bongbong Marcos na ibaba sa 20 pesos ang isang kilo ng bigas. Pero habang nanatili pa yung pangarap, may libreng bigas namang ipinamigay ang pamahalaan. Smuggled nga lang. Nasa Frontline Balitang yan si Reynald Pawit. Umaga pa lang mahaba na ang pila sa NFA warehouse sa Zamboanga City. Dito nakaimbak ang 42,000 sako ng bigas na ipinamahagi ng DSWD ngayong araw sa pangunguna ni Pangulong Bongbong Marcos. Kabilang sa mga benepisyaryo sina Fauzia at Jule, parehong mga magulang na hindi alam kung paano didiskartihan ang makabutas bulsang presyo ng bigas. Mahirap talaga, sir. Kasi umabot na ng 60 or 65 peso ngayon ng rice kada kilo. Dati, nagsasaing kami ng bawat buong araw ng 3 kilos. Pero ngayon 2 kilo na lang, hirap. Kasi bibili kami ng mga kamote para hisasabay lang namin para maano lang ang bigas. 4,000 benepisyaryo ang nabahagian sa Zamboanga City at Zamboanga Sibugay. Ang selection po natin ng ating beneficiaries na makakatanggap dito ay ang ating mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program beneficiaries na nasa level 1 at level 2 na well-being. So kapag sinasabi po nating level 1, sila po yung mga nasa survival po na level at yung mga level 2 naman po sila po yung nasa subsistence na level of well-being. Sila po yung talagang identified as poor at may tendency pa po na mas maghirap. Pag-amin ng DSWD, smuggled ang mga ipinamahaging bigas na nasabat ng mga otoridad nitong Mayo. At imbes na masayang, naging donasyon ito ng Bureau of Customs sa DSWD. Tiniyak naman ng Customs na pumasa sa quality control ang mga bigas bago ipinamahagi. Paglilinaw ng BOC at NFA, dumaan na sa pagsusuri ang mga smuggled na bigas na ito. Sa katunayan, labeled na as safe for consumption o ligtas na itong kainin. Binigyan rin nila tayo ng pagkakataon upang siyasatin ang kalidad ng bigas na ito. Sa unang tingin, maputi at wala naman itong hindi kaaya-ayang amoy. Sa kanyang speech, binigyang diin ng Pangulo ang kanyang marching order na labanan ng smuggling. Kailangan natin higpitan ang pagbantay sa mga illegal na imported o smuggled na bigas. Kasi po, ang nangyayari po, itong mga smuggled na bigas, yung may-ari niyan, hindi po nila ipagbibilihan. Mag-aantayan, iipitin nila yung supply hanggang tumaas ang presyo. Yun yung nakikita natin, kaya nagtaasan ang presyo ng bigas. Bukod sa paglaban sa smuggling, gusto rin ng Pangulo na pataasin ang buffer stock ng mga bigas sa mga warehouse ng National Food Authority.
Pupunuin nila itong warehouse, dadagdagan natin, gagawin natin mas malaki ang buffer stock para medyo hindi na natin dapat makita ang biglang pagtaas ng mga presyo. Pero kaya pa bang ibaba sa 20 pesos ang kada kilo ng bigas gaya ng ipinangako ng Pangulo? May chance lagi yan kung maayos natin ang production natin at maging maayos ang hindi tayo masyadong bagyuhin at yung mga tulong na binibigay natin sa mga farmer ay magamit na nila. Ang problema kasi at maraming nangyayari sa labas ng Pilipinas na kailangan natin mag-adjust kaya't nagkakaganyan. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Kapit mga motorista, hindi matitigil ang masakit sa bulsang taas presyo sa petrolyo hanggang matapos ang taon. Ayon yan mismo sa Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy. Patuloy raw kasing nagbabawas ang supply ng langis ang Organization of the Petroleum Exporting Countries o OPEC, na sinamahan pa ng ibang bansang nagpo-produce din ng langis. Ayon naman sa DOE, mas maliit na lang itataas ng presyo ng petrolyo habang papalapit ang pagtatapos ng 2023. Nasa peak po tayo ng kakulangan na itong August umaabot po ng 3 million barrels per day. Pero ang projection po ng mga report ng International Energy Agency, by end of the year, magiging 500,000 po yan. So, meron po tayong in-expect na mataas pa rin na price na nang paliit ang in-expect na pag-i-increase ng price. So, but still, nandun pa rin tayo sa mataas na prices kasi wala po tayong in-expect na pagbaba. Inaalam na rin ng Defense Department kung mga Chinese vessels nga ang sumira sa mga bahura na nasa loob ng ating exclusive economic zone. Posible rin daw na may kinalaman ito sa reclamation activities ng China. Nasa frontline na balitang yan si Brian Castillo. Matapos mabisto ang kalunos-lunos na lagay ng coral reefs sa Rosal Reef at Escoda Shoal sa West Philippine Sea, nagpadala kanina roon ang Philippine Coast Guard ng 2 barko para magsagawa ulit ng maritime patrol. Ang bahagi ng dagat na ito ang madalas tambayan ng mga Chinese militia ship na hinihinalang nasa likod ng pagkasira ng mga bahura. Naipabot na ng PCG sa Department of Justice at Department of Foreign Affairs ang ulat nila kaugnay dito. Pero aminado silang kailangan pa ng mas matibay na ebidensya para patunayang Chinese militia nga ang nasa likod nito. That is circumstantial. But again, we still don't have enough direct evidence to directly pinpoint ang Chinese maritime militia. But some are saying that they might their presence might be one of the contributing factor bakit nasira yung mga corals na yan. Inaalam na rin ng Coast Guard ang motibo sa pagsira sa mga coral. Bagong kulay, ito yung Pero hinala ni Senator Francis Tolentino, may kinalaman ito sa reclamation projects ng China. Hindi pa masabi ng Coast Guard kung gaano kalaki ang pinsala sa Rosal Reef at Escoda Shoal. Pero kung reclamation activities sa West Philippine Sea ang pag-uusapan, sabi ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, umaabot sa 31 billion pesos ang nawawala sa bansa dahil dito. Base ito sa pag-aaral ng Marine Science Institute ng University of the Philippines. Inaalam na rin ng Department of National Defense kung totoo ngang ang mga nagkukumpulang Chinese vessels ang may kagagawan nito. Kung mapatunayan nila ito, pwede raw panagutin ng China. According to the arbitral award, that is a violation of an international treaty, the destruction of maritime life. Particularly if the coral destruction is a cause of or used for reclamation of artificial islands. Panawagan naman ng DFA, tigilan na ang anumang aktibidad na makakasira sa kalikasan, lalo't kabuhayan ng mga nakatira malapit sa rehiyon ang nakasalalay dito. Kanina, tinanggap ng Philippine Air Force ang panibagong surveillance aircraft na donasyon ng Amerika. Ito ang Cessna 208B Grand Caravan. Sa kabuuan, 3 unit na nito ang nasa inventaryo ng ating Air Force. Magagamit ito bilang intelligence, surveillance, and reconnaissance aircraft. Sa bilis ito nga abot ng hanggang 260 km per hour at range na halos 1,000 nautical miles, swak na swak ito sa maritime patrol sa West Philippine Sea. Ayon kay Secretary Teodoro, bahagi ito ng mas lumalakas pang alyansa, Amerika at Pilipinas. National peace cannot be sustained if we cannot secure our sovereign rights in these areas which rightfully belong to the Filipino people. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. Nakalaya na ang 2 aktivistang dinukot at tinakot umano ng militar dahil sa pagkontra nila sa Manila Bay Reclamation Projects. Kasabay niyan, nagkagirian kanina ang mga pulis at mga militanteng grupo. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa.
Hinarangan kanina ng mga nakabarikadang pulis ang mga rallyistang gustong makapasok sa munisipyo ng Plaridel, Bulacan. Palayain sila! Sigaw nila, palayain na mga environmental activists na sina Junila Castro at Jen Tamano. Sa isang punto, lalo pang nagkagulo ng biglang sinapak sa mukha ng isang pulis ang isang babaeng rallyista. Sir! Ano po yung dahilan? Bakit po kayo naluntok ng kabaihan? Habang nagkakagulo sa labas, iniharap naman sa media ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC sina Castro at Tamano. Sa gitna ng press con, harap-harapang kinontra ng dalawa ang anilay pinalalabas ng militar na kusa silang sumuko. Ang totoo po dinukot kami ng mga militar sakay ng van. Napilitan din kami na sumurrender. Dahil pinagbantaan yung buhay namin. Yun po ang totoo. So wala naman po kami sa bundok. Hindi po kami armado. Tapos dudukotin niyo po kami. Ano pong karapatan niyo para gawin yun? September 2 nang dukutin umano sina Castro at Tamano habang naglalakad sila sa Orion, Bataan. Taliwas yan sa sinabi ng Philippine Army na mula Bataan, bumiyahe Pagwagwa, Pampanga ang dalawang aktivista para magpatulong daw na sumuko hanggang sa tuluyan na nga raw silang sumurrender sa Bulacan noong September 12. Hindi rin namin ginusto na magpunta kami sa kustodya ng mga militar. Hindi rin totoo yung laman ng affidavit dahil ginawa yun, pinirmahan yun sa loob ng kampo ng militar. Wala na kaming magagawa sa mga pagkakataon na yun. Ang mga ibinulgar ni Castro at Tamano narinig mismo ni Battalion Commander Lieutenant Colonel Ronel de la Cruz ng 70th Infantry Battalion ng Philippine Army. Itinanggi niya ang paratang. Klaro naman po, inedit pa nga po nila yung salaysay nila. Wala po kami ron. Ginuhaan po sila ng salaysay. Pero nanindigan si Castro. Hindi ako naniniwala na hindi alam ni Battalion Commander na dinukot kami. Patunay raw ng pagdukot ang mga tsinelas na naiwan nila nang kidnapin sila. Si NTF-ELCAC Director Alexander Umpar naman na naroon din sa presscon, pinanindigan ng report ng Armed Forces. Ang gusto lang naman daw nila ay magbalik loob sa gobyerno ang dalawang aktivista. Pero tinabla rin siya ni Castro. Paglinga dito sa aming sa ating dalawang kapatid na numbalik ay matulungan ng gobyerno. Mali nga naman na tawagin kami nagbabalik doon. Kasi in the first place, hindi naman namin kinalikuran ng gobyerno. Baka yung gobyerno yung nag-upwill sa amin dahil may sinasabi lang kami na totoo. Dagdag pa ng dalawa, wala silang ibang hangarin kundi ang ipaglaban ang mga mangingisdang apektado ng reclamation project sa Manila Bay. Ang problema doon yung mga mangingisdang mawawalan ng hanap buhay. Pero nagagamit yung mga militar para ipatigil yung mga pagkilos. Kasunod ng mga pagsisiwalat na yan ng dalawang aktivista, dinala sila ng lokal na pamahalaan ng Plaridel, Bulacan sa tanggapan ng Commission on Human Rights. Doon, pinalaya sina Castro at Tamano. Emosyonal silang sinalubong ng kanilang mga kaanak at kaibigan. Nagpapasalamat ako sa lahat ng mga naghanap sa amin. Alam namin na meron kaming mga kasama sa labas na ipaglalaban kung ano yung totoong nangyari. Panawagan din namin ay ilitaw din ang iba pang mga enforced disappearances na alam naman natin kung saan kung sino ba ang may pakana sa mga lahat ng ito. Ayun lang. Sa panibago namang pahayag ng NTF-ELCAC, sinabi nilang tila nagoyo sila ni Castro at Tamano sa biglang pagbaliktad ng mga ito sa presscon kanina. Pero nanindigan pa rin sila na subuko at hindi dinukot ang dalawa. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Binalaan at hinamon ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga pulis na nasasangkot sa mga krimen. Kasunod po yan ng mga kontrobersyang kinasasangkutan kamakailan ng mga miyembro ng PNP. Nasa frontline na balitang yan si Maricel Halili. Mark my words, there will be no room for leniency for those who engage in acts that tarnish the reputation of our police
and jeopardize the safety of our people. Yan ang babala ni Pangulong Bongbong Marcos laban sa mga tiwaling pulis sa hanay ng PNP. Sinabi niya ito sa oath-taking ng 77 general ng PNP sa Malacanang ngayong hapon. Kabilang sa mga nanumpa bilang 4-star general si PNP Chief General Benjamin Acorda. Batid ni Pangulong Marcos ang hirap ng pagiging isang pulis, pero mahalaga raw na ipakita ng bawat miyembro ng PNP ang kanilang paninindigan sa tungkulin. Inaasahan umano ng Pangulo na magiging ehemplo ng publiko ang mga pulis bilang mga leader ng lipunan. And as leaders, you have to uphold the highest standards of ethics, of professionalism, compassion for human rights, not only not only amongst ourselves, but also amongst our citizens. Ang pahayag ng Pangulo, sinabi niya ilang linggo lang matapos ang sunod-sunod na krimen kung saan pulis mismo ang sangkot. Kabilang narito ang road rage sa Quezon City kung saan naglabas at nagkasa ng baril ang isang dating pulis. Nariyan ang pagnanakaw ng 8 pulis sa bahay ng isang retiradong guro sa Imus, Cavite. At ang pinakamalaki ngayong taon, ang pamamaslang kay Jemboy Baltazar sa Navotas na sinasabing kaso ng mistaken identity. Kaya naman para baguhin ang negatibong imahe ng PNP, hamon ng Pangulo, As you embark on your new roles in the Philippine National Police, I challenge you to be agents of positive change, the change that we want to establish in our country. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Susunod, mga lider ng umunoy kulto na nang-aabuso raw ng mga batang miyembro handang humarap sa Senado para pabulanan ng mga alegasyon. Mga mambabatas, nag-init ang ulo at pinakulong sa Senado ang among ng maltrato umano ng kasambahay sa Mindoro. At barangay at SK elections sa 2025, hindi nakakayaning maging automated ayon sa COMELEC. Magbabalik pang Frontline Tonight. Handang humarap sa Senado ang umunoy kulto sa Surigao del Norte na inakusang nang-aabuso ng mga batang miyembro. Ayon po sa kanila, walang katotohanan ng mga alegasyon ni Senator Risa Ontiveros. Nasa frontline na balitang yan si Justin Punsalang. Matapos ang expose kahapon sa Senado, nagsalita na ang grupong Socorro Bayanihan Services Inc. ng Socorro Surigao del Norte sa mga aligasyon ni Senator Risa Hontiveros ng pangmamaltrato sa mga batang miyembro ng grupo. Anila, hindi raw naging patas ang senadora dahil hindi man lang kinuha ang kanilang panig. Paliwanag ng grupo, isa silang people's organization na itinatag noon pang 1949 at ang kanilang mga miyembro ay nagtutulong-tulong para sa kanilang mga pangangailangan. Unfair and walang katotohanan yan. We consider ourselves one family. Kung anong problema, tulungan namin. Kung wala bahay, tulungan namin. In other words, we are practicing the spirit of bayanihan as a way of life. Tahasan nilang itinanggi ang alegasyong pinagsasamantalahan ng mga bata at nagkakaroon ng child marriage sa kanilang grupo. May Bible study sila kasi meron kaming pare dito. Mahal-mahal namin ang mga bata. Kaya nga, nasisikap kami ngayon kasi malayo yung lugar namin na tayo kami ng private school para makapag-aral ang mga bata. Bahagi ng privilege speech kahapon ni Hontiveros ang testimonya na isa sa mga minor de edad na biktima umano ng grupo. Ikinuwento nito na pilit siyang ipinakasal sa kanilang 22 taong gulang na leader na si Jaren Esquilario na tinatawag din nilang Senyor Aguila. Ayon sa Vice President ng grupo na si Mamerto Galanida, nag-ugat ang mga alegasyon matapos punahin at kalaunay tumiwalag sa grupo ang isang Edelito Sangco. Pero itinanggi ito ni Sangco. Anya, 1992 pa siya unang kumalas sa grupo dahil sa hindi magandang pamamahala. Tip of the icebergs lang pala yung aming napakinggan kasi nung April 19 this year, nung nagpatawag ang task force kapihan na itinayo ni Mayor, nagpatawag ng meeting sa mga lahat ng bumaba, doon lumabas na meron palang mga kahindik-hindik na nangyayari doon. Nagtataka kami at napaiyak talaga kami doon sa mga karanasan nila. Hindi namin sukat akalain na yun na pala ang nangyari.
Sa ngayon, 8 minor de edad na ang lumutang at nagsampa ng reklamo sa Bayugan, Agusan del Sur City Prosecutor laban sa Socorro Bayanihan Services Inc. Ito ay para sa reklamong kidnapping, serious illegal detention, qualified trafficking at paglabag sa anti-child marriage law. Umaasa si Sangko na mabibigyan ng hustisya ang mga biktima. Ang NBI ang tumututok sa investigasyon ng sinasabing kulto, pero tumutulong na rin ang PNP. Handa rin daw silang umaksyon sakaling totoo ang mga aligasyon na armado at sangkot sa illegal na drug ang grupo. Ang DOJ naaalarma raw sa ganitong balita. Ganito mga kulto kasi common dyan eh. Di ba mayroon pa tayong ibang insidente dyan kung saan pinasok ng pulis ang isang isla na ganun din ang naging problema dati. Kaya hindi ito bago sa ating pagkaalam. Ito lang, yung mga may bago na naman nagsusulputang mga balita, ito talaga alarming na talaga na it's about time that lahat tayo mga Pilipino mag-raise tayo ng awareness tungkol sa mga bagay na to. Huwag natin pababayaan mangyari lang. Handa naman daw humarap sa pagdinig ang Socorro Bayanihan Services. If the Senate wants to interview us, perhaps you can request to shoulder our expenses. Welcome po, they can come here, a committee of interviewers can come so that we will be able to see what's really happening here. Nagbabalita mula sa frontline, Justine Punsalang, News 5. Nag-init ang ulo ng mga senador at pinakulong ang among ng maltrato umano ng kasambahay sa Mindoro. Pati ilan niyang tauhan, siya rin ang idiniin sa pananakit. Narito ang aking report. Mga doktor na mismo ang nagsabi, malabo nang muling makakita ang kasambahay na si Aling LV Vergara. Nabanggit nila yan sa pagpapatuloy na pagdinig ng Senado sa sinapit na pang-aabuso ni Aling LV sa kamay ng kanyang mga amo sa Occidental Mindoro. Ang pagkabulang ni Aling LV isinisisi niya sa matinding pangbubugbog raw ng mag-asawang Pablo at Franz Ruiz. Pero nanindigan ang mag-asawa na hindi nila sinaktan ang kanilang dating kasambahay. Kaya para magkaalaman na, hamon ng mga senador, sumailalim sila sa lie detector test. Pero humirit pa ang babaeng amo na bakit sila lang daw ang magpapa-lie detector test. Kaya si Senador Jinggoy Estrada nanggigil sa inis. Ikaw nga tinatanong lang eh. O ang asawa mo eh. Answer! Kung hindi po sila kasama daw po, ay pwede pong... Ano kinalaman nila? Kasi ikaw lang tinatanong ni Senator Tulfo. Kasi po nagsisinungaling sila. Huwag mo akong turuan, huwag mo akong diktahan. Huwag kang magbigay pa ng pasikot-sikot na sagot. Kung no, no. Ano sagot ka, Mrs. Ruiz? Kung yes, yes. Sa huli, sumailalim na rin sa lie detector test ang mag-asawang Ruiz at maging ang mga dati rin nilang tauhan na sina J.R. Jimenez alias Todong, John Patrick Simbaon at J.M. Taroa. Sila ang mga itinuturo ni Franz na nanakit umano kay Aling LV. Mahilig siyang gumawa ng kwento sa mga kasama niya, kaya nasasapok siya ng mga kasama niya. Naglalagay po siya ng mga pubic hair sa pagkain, nilalagyan niya ng mga kalawang na pako yung mga heater kapag nagagalit siya sa kanyang mga kasamahan. Pero giit ng mga dating katrabaho ni Aling LV, ang amo raw talaga nilang babae ang nananakit. Yung sinisipa-sipa po, tapos sinasapok yung ulo. Paggabi po, pag minsan mainit po ang ulo. Si alias Dodong inilahad sa pagdinig ang naranasang pananakot. May lalaki umanong nagpunta sa kanyang bahay at nagpaputok ng baril. Pinatotohanan din niya ang pananakit ni Franz kay Aling LV. Sinuntok siya po. Sinuntok? Opo. Saan? Ano parte ng katawan? Sa katawan o mata po. Sa mata? Opo. Nino? Franz po. Sinuntok, sipa, tadyak, untok sa CR, tsuk-tsuk sa loob ng CR sa duro. Sa lahat ng testimonyang ito, tanong ni Senator Bato de la Rosa sa mag-asawang amo, Bakit ganun na lang kayo kabayolente at kawalang awa sa mga tao na ito? Your Honor, hindi po kami ang gumagawa. Nabasag yung ilong niya, yung bridge. Hindi pa rin yan totoo. Halata nagsisinungaling ka. maging ang ibang senador kumbinsidong nagsisinungaling ang mag-asawang Ruiz. Saksakan kayo ng pagkasinungaling. Sana makulong kayo ng mahabang panahon na para pagdusahan nyo yung ginawa nyo sa tao.
Tinanggi nyo nung nakaraang hearing na sinaktan nyo si Aling LV. Sagot. Yes po, Your Honor. And this woman is lying through her teeth. Bago natapos ang pagdinig, pinakontempt ng mga senador si Franz Ruiz. Gusto sana ni Senator Jinggoy Estrada na dalhin siya sa Pasay City Jail. Pero sa huli, nagkasundo rin ang mga miyembro ng komite na dito na lamang sa detention facility ng Senado pansamantalang ikulong si Ruiz. Mananatili sa detention facility ng Senado si Franz Ruiz bago muling humarap sa pagdinig sa susunod na linggo. Aprobado na po ng Senate panel ang panukalang batas na layong payagan ang diborsyo sa bansa. Kasabay po nito, nilabas ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality ang mga pwedeng basihan para sa diborsyo. Kailangan daw maghain ng petisyon ng mag-asawa o sino man sa kanila para makabalik sa pagiging single at magkaroon ng karapatang magpakasal muli. Para payagang makipag-divorce, dapat 5 taon ng hiwalay at hindi dumaan sa proseso sa korte, ginahasa ng asawa bago ikasal o habang kasal, inabuso kahit ilang beses lamang at hindi pagkakasundo ng mag-asawa. Ikinatuwa naman ng grupong Divorce Pilipinas Coalition ang pangyayaring ito, pero maaaring tutulan ng simbahang Katolika. Hindi raw sagot ang diborsyo sa mga hindi perpektong pagsasama. Mano-mano pa rin ang susunod na barangay at SK election sa 2025. Imposible raw itong maging automated dahil walang budget. Nasa frontline ng balita niyan si Ian Suyu. Malungkot na ibinalita ni COMELEC Chairman George Garcia na hindi na nila kakayaning gawing automated ang susunod na barangay at sangguniang kabataan election sa 2025. Lalo't kasabay yan ng national at local election sa Mayo ng kaparehong taon. Sa nakaraang pagdinig ng Senate Finance Subcommittee, 27.440 billion pesos lang ang ipinasang budget ng COMELEC sa susunod na taon kumpara sa 44.772 billion pesos nilang pinetisyon. Humiling din si Garcia na bigyan man lang sila ng karagdagang 5 bilyong piso pambayad sa mga tao pero hindi ito pinagbigyan. Kung talaga pong gugustuhin ng ating Kongreso na gawin po natin na automated ang barangay and SK election ng 2025, kakailanganin po na meron din po kaming preparatory budget para sa automated BSKE. Sa kasalukuyan po, wala. Pagdedetalye ni Garcia, lampas 42,000 barangays ang kakailanganing may ayos ang balota. Sa regular o manual BSKE, 11 to 12 billion pesos ang gastos. Pero pag automated, kailangan daw may nakahanda na kaagad na 18 to 19 billion pesos. Pag po kasi automated BSKE, kakailanganin po natin na gawin ang filing ng Certificates of Candidacy ng mas maaga, katulad po dapat May 2025. Ibig sabihin, makakasabay po yun ang eleksyon natin ng national and local. Ibang usapan pa ang makinang gagamitin. 128,000 ang kailangang vote counting machines o VCM base sa projection na 71 milyong botante sa 2025. Dahil ang midterm elections lang muna ang kayang gawing automated, magrerenta na lang daw muna ng mga VCM ang COMELEC para iwas sakit ng ulo gaya ng nagdaang aberya sa libu-libong VCMs noong nagdaang eleksyon. Hanggang 11 bidders ang tatanggapin. Basta dapat mapupunan sa pinakamababang halaga ang kanilang wishlist gaya ng 13-inch visibility ng ballot image, mas mabilis na scanning, auto-correction at kakayahang magbigay ng resibo at auto-transmission. Hindi pa ba dapat kung mag-wish ka na rin lang yung magandang klase na teknolohiya upang kahit paano masigurado natin ang transparency at auditability ng sistema? Sa ngayon, 4 na kumpanya na ang nagpahayag na kayang punan ng requirements sa makina na fast track o fully automated system with transparency, audit, and count. Kabilang dyan ang Smartmatic na mainit sa mata ng mga mambabatas dahil sa umunoy history nila sa data breach. Wala po kasi tayong formal na disqualification sa kanila. Wala pa pong sufficient ground para sila ay ma-disqualify at this point unless may mag-file ng disqualification. Hanggang Oktubre, pwedeng mag-submit ng bid. Nagbabalita mula sa Frontline. Ian Suyu, News 5. Susunod, mga magre-rehistro ng SIM, kailangan ng mag-live selfie. Pilipinas, numero 1 sa digital illiteracy sa buong mundo. Pangalawa naman sa online child abuse. At Netflix, inilabas na ang pinakabagong trailer para sa spin-off series ng Money Heist na pinamagatang Berlin.
busco algo único. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Wala na raw lusot ang mga peking litrato sa SIM registration. Required na kasi ngayon ang live selfie. Mismo ang National Telecommunications Commission or NTC ang nag-utos na ipatupad ito. Hindi na daw nila papayagan ang pag-upload ng stock photos o lumang litrato para maiwasan ang paggamit ng mga peking identity. Paraan din daw ito para hindi na makalusot ang litrato ng mga hayop sa online SIM registration. Matatandang nakalusot ang litrato ng isang unggoy nang subukan mag-register ng SIM ang NBI Cybercrime Division sa isang pagdinig sa Senado. May hanggang December 18 ang mga telco para i-install ang live selfie verification. Abangan sa pabaw nating Pampa-Good Night, kilalanin ng Golden Retriever na taga-receive ng in-order na package. At Liza Soberano sa South Korea naman mag-e-explore ng career. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Showbiz Tonight na tayo! Hot topic ang Pinoy banda Lola Amor at si GOT7 Bam Bam. Hindi kasi napigilan ng K-pop idol na sumali sa It's Been Raining in Manila Fever. Habang ang Pinay actress na si Liza Soberano susubukang sumabak sa showbiz industry sa South Korea. Narito ang report. Yeah, come on, let's go. Pause muna sa kanyang Hollywood journey ang Pinay actress na si Liza Soberano. Ina-explore naman ngayon ni Liza ang Korean entertainment industry. Last week lang nang ibinida ni Liza sa kanyang Instagram ang adventure niya sa Korea. Kasabay ng pag-announce niya sa kanyang YouTube series na Liza in Korea. Bukod dyan, nireveal din ng aktres sa isang panayam na napapadalas na ang pagpunta niya doon para sa iba't ibang business meetings. Nasa Korea din kasi ang kanyang co-producer sa production company na kanyang binuo. Nag-aaral na rin si Liza na Korean language, lalo't maraming kumpanya at agency daw ang nag-aalok ng trabaho sa kanya doon. At speaking of Korean entertainment, nag-trending ang K-pop singer na si Bam Bam ng GOT7. Nakijam na rin kasi siya sa Raining in Manila Fever na kanta ng Pinoy band na Lola Amor. Sa IG story ni Bam Bam, maririnig ang nakaka-good vibes na Pinoy song na may caption na Next with location pin at Philippine flag. Sinundan naman yan ng isa pa niyang online post sa isang mala-recording studio featuring ang isang music timeline sequence. Marami namang fans ang agad nakapansin at nakita ang project title na Raining in Manila. Ikinagulat yan ng bandang Lola Amor. Wala pang kumpirmasyon mula kina Bam Bam at Lola Amor kung magko-collab nga sila. Pero ngayon pa lang, excited na ang kanilang fans sakaling magsama sila sa isang project. Sa September 22, nakatakdang bumisita sa Pilipinas si Bam Bam para sa isang solo concert. At yan ang latest and hottest sa Showbiz Tonight. Ako si Jania Lepon. Happy Tuesday mga kapatid! At para naman sa ating pabaong Pampa-Good Night, from Golden Retriever to Golden Receiver. As in receiver na mga in-order na parcel sa Batangas. Uy kuya, huwag mo nang picturean. Pati sa akin na pangalan. Oh, tingnan mo. Kobe Kapugi. Oh, yun pala eh. Aka na. Oh. Yan po si Kobe, ang 4-year-old golden receiver ng bayan ng Santo Tomas. Routine raw niya ang pagkuha ng mga dinedeliver na online order ng kanyang fur parent. Uy, may mga rider daw na natatakot minsan kay Kobe dahil baka mangagat, pero gentle giant daw yan. Kapag nakita na ang rider na may hawak na parcel, tuwang-tuwa na si Kobe papunta sa gate. Lahat nauutusan. Ang gusto ko makita kung kaya niya mag-receive ng grab food na hindi niya kinakain. Pwede. Try natin.
Sabihin Excited siya, parang siya yung umorder na. Kaya nga, di ba? Parang tayo yung excited. Why not? Okay, yan po ang 45 minutes pag-imais malagang headlines. Balitan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangkas pagbabalita. Ako po si Mayan Los Baños. Ako lang po si Ed Lingao. Magandang gabi.